ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga watershed. Naka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayuaga Pilipinas, Mayuaga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marabatan sang amon pagserbisyo. Di ka man gabahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. And welcome si Sir Mark Edisyon sang pagpakaragad sang programa Balita Issue Kagiban pa. Ano kita karon sang Biyernes, Oktubre 24, tuig 2025. Thank God, it's Friday. Sa atong mga sugit tagplamati all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, nagsumuman sa atong mga kulturan sa Negros Occidental. Maayong morning sa inyong katanan. Ginatamo tuman sa isa kamayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nag-upload sa atong sining na pagpangalagad online. Ang programa Balita Issue kagiban pa mabatang live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Sumuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga ako ang inyong alagad, JP Herbas. As mentioned, ulit na kita mabiyan until 9:55 in the morning. Sa atong pagpalagad, subong iya nga aga, maghahatag kita sa pila ka mga update sa mga balita lokal kag balita nasyonal, particularly mga biyan sa mga programa sa gobyerno sa patag sa agrikultura. Siring karon lang nagpalabot sa nanuhay-tuhay nga makinarya ang Department of Agriculture sa nanuhay-tuhay nga mga mangunguma diri sa Western Visayas. Sa nagbigan mga adlaw, nagpalabot man sa kasubong bulig ang Department of Agriculture sa bahin sang Negros Occidental. Siyempre magpasiptak magitamabihan sa pila ka mga balita nasyonal. Mga programa sa gobyerno sa iban pa nga mga lugar sa pusod Pilipinas.
Muna kita mabiyan sa mga balita nasyonal. Ginapasiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magapadayon ang pag-away sa o kung pagdayon ang pagpain sang pondo sang administrasyon nahanay sa Philippine Coast Guard kung PCG para sa pagbakal sa mga bag-o nga barko, eroplano, moderno nga kagamitan para sa pagpabaskog sa ilang hanay. Paghiwat sa ika-124 anibersaryo sa Philippine Coast Guard sa Manila kahapon Oktubre 23, kinatagan punto sa Presidente ang bugo sila nga suporta sa ahensya na parang nagabantay sa karagatan kaga gilayon nga respond sa mga kinahanglanon sa aton nga punsyon. Gib sa mga proyekto nga ginunsar sa Philippine Coast Guard ang pagtukod sa Philippine Coast Guard General Hospital, Maritime Law Enforcement Training Center sa Misibis, ag First Responder and Nursing Service Facility. Mga pasilidad nga nakatutok sa kaayuhan kag kahandaan sang ilang mga personnel. Idayo man sang Presidente ang Coast Guard sa madasig sining aksyon matapos ang 6.2 magnitude nga pagtayog sa Cebu sa 2 September 30. Sulod sang unang 72 oras matapos ang linog, nakapadala gilayon ang Philippine Coast Guard sa mga doktor kag nurse ang nakapagalabot mabiyan sa masobra sa 30,000 ka food packs at medical kit sa mga banwasang Bogo kag Daan Bantayan. Dugang pa sa Presidente ang ining hipos apang epektibo nga serbisyo ang matutuon nga talaksan sa dedikasyon sa mga lingkod bayan para sa aton sining nga mga pumunuyo. Samtang ginalauman sa mga Biyernes ang pagpalabot mga biyan sa mga ambulansya sa pila ka mga lugar sa Surigao. Sa mga biyan amat-amat nga nag-alabutan ang pila ka mga alkalde kag subuman ka tiglawas ng nalaytuhay nga mga probinsya ang isang Dinagat Island, Misamis Occidental, Davao de Oro kag Davao Oriental para sa hiwaton nga Patient Transport Vehicle Distribution Ceremony subong iyang Biyernes. Banta 70 ka patient transport vehicle kon ambulansya ang iga-turn over kag pagapangunahan mismo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Speaking of response, nagparabot sa iya lubos nga pagpasalamat si Capiz 1st District Representative Howard Ginto sa marasing aksyon sa gobyerno sa paghatag solusyon sa mga kinahanglanon sa mga residente sa Capiz palubos nga napektuhan sa bagyong Ramil. Sino kay Congressman Ginto, kailangan nga nagparabot sa relief assistance sa Department of Social Welfare and Development kaya Department of National Defense Office of Civil Defense sa mga apektadong residente. Yung kalipay man sila ang pagbisita ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo para personal nga masiguro ang bulig sa nalaytuhay nga ahensya sa gobyerno. Pero kay Ginto, nagapakita ini sang hands-on leadership sang Presidente kag ang kabalaka sang administrasyon sa mga kapisnon. Dugang pa ni Ginto nanginyabe sa malasig nga pagbulig sa kooperasyon sa lokal nga panguluhan, mga kaangay niya nga kongresista
ang nanoy tuhay nga ahensya sa gobyerno kaangay sa DSWD, GND-OCD, DOH, PNP, PFP, Philippine Coast Guard kag mga volunteer. Yun pa siguro man sini na mga padayon sila nga mga pakigabuligay sa DSWD para mahatag ang financial livelihood assistance sa mga pamilyang nga nadulaan sa propiedad bangod sa bagyo. Samtang padayon ang paglagas ang gobyerno sa mga mamalidha. Ginakabig may kang tanan sa mga maanomalya nga flood control project. Sining karon lang din pangalanan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, si Bingat Representative Eric Yap bilang pinakabag-o nga mamalidha. Umano, posible nga may kang tanan sa maanomalya nga flood control project sa La Union. Sunod din isang gina-file nga reklamo nga malversation and falsification sa Department of Public Works and Highways batok sa pinaka-opisyal sa sambit yang ahensya kag mga pribado nga kontratista. Kit na diri ang Silver Wolves Construction na may kahinabtanan sulok sa iya sa pinaka-questionable nga flood control project sa probinsya. So kay Ombudsman Rimulya siyap ang ginatudlo nga person of interest sa sining nga reklamo. Tangod siya ang ginatanaw nga beneficial owner sa Silver Wolves Construction. May kang tanan diri plano sa ombudsman nga maghiwat sa mabusisig nga pag check sa tanan nga kontrata nga gin-award sa Silver Wolves Construction sa tong panahon ni Yap bilang chair sa House Committee on Appropriations. Samtang ginkumpirma man ni Ombudsman Rimulya nga ilang pangayoon o kunhingyoon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang mga propiedad pati na ang mga bank accounts niya matapos nga gindeklara nga person of interest. Sa Mindanao mga biyan, naka-experience sa magnitude 4.9 na linog ang probinsya sa Davao Oriental sa mga biyernes Oktubre 24 pasado alas 6:14 kainas ang aga. Nabalhag ang sentro sa pagtayog sa kalayoon nga 183 kilometro. Nabagatan silangan sa Governor Generoso Davao Oriental. Natanaw may kadalumon nga 10 ka kilometro. Pa sa may nabalahag nga damages, pero ginaabisuhan sa gihapon ang tanan nga magpabilin na babirang tayon kamagin handa para sa posibleng aftershocks. Samtang sama rin naman sa volcanic activity sa Mount Calaor. Sandig naman sa observation sa PHIVOLCS sa nakaligan nga 24 oras, particularly from 12 a.m. sa Oktubre 23 to 12 a.m. sa mga Oktubre 24 ang kanaon nakabalhay mga biyan sa duha ka pagbugas ang abot 26 minutos tubtob sa 110 in 9 minuto ang kalugayon sa nasambit nga pagbuga. May araman sa na-record nga 5 ka volcanic earthquake samtang nagdangat sa 1,196 ka tonelada ang nabuga nga sulfur dioxide. Sa gihapon nagapalamanog ang nasambit na bulkan. Kag sa Piyong naman 600 metros ang taas. May makusog na pagsungaw.
sa padpad sa kanluran, timog kanluran, kag hilagang kanluran. Samtang sa ibang pangid naton nga mga balita, mga biyan, subong adlaw ginahiwat ang Boy Scouts Week. May tema serbisyo, inobasyon, kag pag-i-scout para sa lahat. Dari sa probinsya sa Iloilo, mga biyan, ang Provincial Jamboree sa Boy Scouts of the Philippines ang natala na hiwaton sa amon sininga Banwas sa Banwasang Sara. Natungan naton nga malabot si Mayor John Aying ago di baloon, mga biyan, ang mga pagpanghanda sa nga aton sining Sara Municipal Government. Sa sining dakong aktibidad dito sa Banwasang Sara, ang Provincial Jamboree. Sa social media kita nato ang amat-amat nga pag-preparar sa mga pagtiniran sa mga scouters. Ginpabutang naman siya nga alkalde sa Banwa nga all set na. Ready na ang ila sila Banwa sa pagparagbalay sa siniya nga aktibidad. Sa diing ginatos sa mga Boy Scouts ang kanalauman nga mga pakigbahin sa aktibidad. Hope nga by this morning ang available ang linya ni Mayor Aying, but we understand if ever nga alang-alang gid tomorrow ng event, for sure masako na ang tanan para sa sining aktibidad. Alas 9:20 sa aga. Sa itong pagparubalik, mga biyan, mga updates gikaraman sa mga ahensya sa gobyerno dari sa Western Visayas. Ang atong sining pag-apatpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahalundong. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na?
Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Ang sawit-si ay bang-bang-bang, ang sawit-boy ay bang-bum-bang. Ang babae sa lansangan, huwag pilitang kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag pilitang kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why, who, how, and what the facts are. Read again and verify para winner tayong lahat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying "Mano po," then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Paano na tayo next time we see our elders? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ano ba yan? Tubat na naman? Asan ba charger ko? Kaka-charge ko lang kanina. Nakasaksak naman habang ginagamit ko. Ala, bakit tayo umabot sa 100%? Oh yeah! Hindi na umaabot sa full capacity ang baterya ng telepono mo dahil palagi mo itong ginagamit habang nakasaksa. Ang magandang senyales para i-charge ang mga mobile devices ay kapag nasa 15 to 20% na lamang ang buhay ng baterya nito. Huwag naman ito palampasin ng 90 to 95% para hindi masira ang inyong mga gadgets. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at makinis. Yan ang ating jeep. Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:27 na sa aga. Sa gapon na pamatiga mo sa pagpalagad sa programa, Balita, Issue, Kagiban pa. Sa sining oras, mga biyago na ko ita sa latest update. Gika naman sa Pag-asa. Godi maloon ang mga panyempo sa mga adlaw sa Biyernes kag sa aton sining nga weekend.
Balon man nato mga biyan ang lauman ng mga thunderstorms sa mga adlaw sa Biyernes at kahapon. Grabe gid ang pagpangidat kag pagpadaguob sa pila ka mga area diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Kapag natin sa piyang kalinya, give us the latest update from Pag-asa. We have Sir Jeff Makiling. Sir Jeff, good morning. Yes, sir. Ayun nga, agad sa Pilipinas weather update sa Subo nga adlaw. Pwede ng October 24, 2025. As of today, ang LPA o formula nga si Salome, na estimate natin nasa 270 kilometers west of Lawal City, Ilocos Norte. ICCC din ang ka-affect sa Mindanao hanggang sa Palawan. Meanwhile, dito sa Western Visayas, maging berbelum tubtub magulog na kalaita. Pagkita kayo sila siya kapulan pa yun at nag-go to gasilitan localized storm. Sabi na kita hapon sa kagabi yun na to. Mahina tubtub kaharangan, direksyon nga naggadaan sila nga tubtub na silangan para sa hanin sa Western Visayas. Hanay tubtub sa lanang tayo para mga balda kong sa akong kadagatan. Pagkas temperature na 7 degrees to 32 degrees Celsius. Ada nagabot na 5:40 AM sa aga. Magatulad niya siya 5:29 PM karon sa gabi. Kumari sa update rin sa Iloilo Tapos Station, nakasagyan ko rin sa laban. Sir Jeff, may we know, no, aside sa sining bagyong Salome, na ginabantayan ko nga low pressure area karon, may ara pagid ba lang weather disturbances nga gina-monitor ang Pag-asa? Sa subong sir, based on sa aton nga mga monitoring nga ginanaw, may possible makitagyapot ng mga ina-monitor sir. Pero as of now, ating weather system is ITCV sir, ang position naman niya ang ga-apekto sa aton particularly na gid sa may Mindanao haga Palawan. Ayun. Sir Jeff, we are expecting siyang amat-amat nga pag-pauli siyang pila ka mga kultura naton coming from Metro Manila kag iban pa nga mga areas sa Pilipinas diri sa Western Visayas para sa pagsaulog sa Pista Minatay. Ano bala ang lauman naton nga paniempo in the next few days? Yes sir, based on sa aton nga extended weather outlook ang ipasig goal kita na sa aton nga paniempo within the next following days. Kita na sa aton possibly sa Saturday sir is a maging partly cloudy to cloudy skies kita. And then sa Sunday sir is maging cloudy skies kita, and then the next following days is kira naman mabalik naman kita sa partly cloudy to cloudy skies naman sir. As of now sir. Talaro pang doon man, Sir Jeff, no, ang mga pagpalaguob, pagpangilat sa tiun siyang kagabihon, ini nang normal na in the past 2 to 3 days. Anong kabangdanan sinisir? Yes sir, bali sa subong sir, based sa ating weather system kahapon sir, diri sa sa may Iloilo kag sa Guimaras kinahanglan naton nga naging cloudy skies kita sa aton nga paniempo, so possible gid no ya ang experiencehan during that time kang pagpangilat ug panaguob dala sa ini kang weather system ka IDCC ka laptop is hapon sir. But for awareness lang sir sa aton sining makuturan, ano ka peligroso ang ining mga kilat sir nga galuntad sa tiun siya nga serum until kagabihon? Ay sir, bali sa subong sir, ginalatatangkit nga ang ini na pangilan sa panaguob diri sa tama gid ini ka delikado. May possible pag sinadyo kita na is if ever paniguan kita or paniguan ang lupa sa ating palibot, take over kita, take shelter kita, kaga ang worst case scenario nga matabo kita na isa possible death kita matabo sir. Ayun. And lastly, Sir Jeff, ang imo siling mensahe panugyan sa tanan nga mga kauturan naton, especially sa mga magabiyahe para sa nagilapit nga Pista Minatay. Yes sir, bali na business sa publiko nga magandang kita ka mag-anong always but nakita sa ating mga weather advisory sa ginapagawa ang Pag-asa or ka mga ating radio stations man sir nga keep updated kita always, and then keep in mind natin ang mga weather system na apekto sa aton during the time of the day sir. Lalo yabat Babian, si Sir Jeff Magiling. Sir Jeff, madamo nga salamat kag padayon. Yes sir, maraming salamat kung may gana sa Labatyan mga biyan si Sir Jeff Makiling sa TOST Pag-asa para sa latest nga weather update. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa parang nga naman tayo mga biyan ang bagyong Salome nga karon isa nagka low pressure area.
Nagasubong man ang iban pa nga mga weather disturbances na mag-apekto sa panyempo diri sa Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:32 in the morning. Sa ito naman ng mga balita lokal. Una kita mabiyan sa update gikan sa Department of Agriculture. Nagbaton sa nanagtuhay nga makinarya sa kubahaan balor 290 milyones pesos ang mga mangumag gikan sa probinsya sa Aklan, Antique kag Iloilo. Ang suporta naghalin sa Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o kung DA PhilMet. Nag-turn over mga biyan siningkaroon lang sa Banwasan, Talinog. Ang bulig ginalkipan sa 35 ka 4-wheel drive tractor, waka precision rice seeder, 34 ka combined harvester, 11 ka drying system, kag 18 ka village type rice mill. Ang mga makinarya ginpunduhan sa dalong sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o kon ALSEF Mechanization Program kag nagatuyo na pabaskugon ang access sa mga mangunguma sa moderno nga teknolohiya kag panamion ang ila produksyon kag post-harvest operation. Atip sa mga ginalauman nga benepisyaryo sa mga makinarya ang pagbuhin sang gastos sang mga manguma sa 2 tubtob 3 ka pesos kada kilo samtang 3 tubtob 5% naman ang ginalauman nga babuhin sa post-harvest losses. Yan ang mensahe sa ginhiwat nga turnover ceremony. Umar ang pagpasalamat ni DA Western Visayas Regional Executive Director Dennis Arpia sa PhilMec sa mga paghimakasilong nga madusok ang agricultural mechanization. Samtang sa DAR, nagbaton siyang brand new nga multi-cab ang Tigmamali Agrara Reform Cooperative o kung TARC sa Tigmamali Valderrama gikan sa Department of Agrara Reform o kung DAR Antique. Di sa dalom sang Partnership Against Hunger and Poverty and PAF program na nagatulaman nga mabuhinan ang gutom samtang ginasiguro ang seguridad sa pagkaon pinagi sa pagbulig sa mga Agrara Reform Beneficiaries Organization o kun ARBO. Pinagi sa bagong salakyan ginauman nga ma-deliver sa mas madasig kag safe ang mga produkto sa mga lokal na manguma. Nagpuruan nga pickled vegetable o kung mga ginaburo nga mga utan, mga atsara ang isa sa mga produkto nga ginapabugal sa nasambit nga kooperatiba. Yung pasalog naman sa lugar Antique, naparayon silang magahiwat sa kamusan session para mabantayan ang pagsanyo at malalayan ang kooperatiba sa mga panghangkat nga posible nila nga at tubangon. Samtang sa Negros Occidental, ginkumpirma ni Vice Mayor Claudio Jesus Calao Pentevilla na nagpaparaog sa anong kabulan nga suspensyon ang Office of the Ombudsman batok kay Bacolod Councilor Al Espino. Ang suspensyon may kangtanan sa kaso nga ginpasaka sang anay bitaw head si Police Major Junji Liba batok sa nasambit nga konsihal. Ginpayag sila nagsulod siya sa opisina sa Bitaw kadtong Oktubre 2023 kag nagpamahog. Samtang ginsuling naman ni Espino na mag-file siya sa motion for reconsideration. Samtang sa ibang pangigabalita sa Negros Occidental, pinagsugo ng mga biyan ang Uni Games na ginaparagbalayan karon sa Negros Occidental. Ang Uni Games mga biyan ginahiwat sa Bacolod City.
Kaginapasakupan sa mga atleta gikan sa naituhay nga Universidad sa Punsod ilang diri sa Western Visayas kag sa Negros Occidental subong sa pila ka mga area sa Luzon kag Mindanao. Kinabanta masobra sa 1,500 ka atleta kag coaches gikan sa 41 tanan ka kolehiyo kag universidad ang nagpasakop sa sining week-long competition started on October 24 kahapon mga biyan or subong adlaw ang October 24 nag-opening kahapon kag magalawig ini sa Oktubre 30. Siya sa nga mensahe kahapon mga biyan ginpabutyag ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson that the province opens its doors to the nation's young athletes. Labi na nga ang sports. Ang gabahin na sang susyudad at sang tagipusoon sang madamo nga Pilipinas. Nagatag bilang ang iya sining mensahe bilang chairman sa Unigames Board si Brother Felipe Villasa. Samtang si De La Salle University Volleyball standout Angel Canino sa kanigrensa kag national team member ang nagpanguna man sa Oath of Sportsmanship. Adib sa mga aktibidad nga pagabuksan sa mga adlaw ang athletics, badminton, basketball, football, futsal, table tennis, kag taekwondo. Sumuman ang volleyball kag ang beach volleyball. Adib sa mga nagpasakop ng mga universidad gikan sa Metro Manila, ang Adamson University, De La Salle University, National University, University of the East, and University of the Philippines. Samtang gikaraman sa Visayas, ang Central Philippine University, Iloilo Doctors College, University of San Agustin, Foundation University, University of the Philippines Cebu, STI West Negros University, University of Negros Occidental Recoletos, ag ang University of St. La Salle. Joining the Unigames from Mindanao, ang Ateneo de Davao University, Holy Cross of Davao College, ag University of Mindanao, pati na ang Liceo de Cagayan University ag Xavier University. Pantayan mga biyan ang mga performance ang sining mga nagpasakop naton ng mga atleta gikan sa 41 tanan ka universidad sa pungsod Pilipinas. Abiyan sa aton nga pagbarumbalik dugang nga mga balita gikan naman sa ibang pang ahensya sa gobyerno kag lokal nga panguluhan di sa Western Visayas. Aton nga hibaloon pagkatapos lamang sa pila ka pahandom. Ang sawit-sawit ay bang-bang-bang, ang sawit-on ay bang-bum-bang. Ang babae sa lansawan, huwag nilita kundi ganang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag nilita kundi ganang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit memorial siya. Yung Hidalgo Relo. Aba, I made sure to call my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta. Nawala. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tulaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na masustansyang vitamin A panaban sa infeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pagpabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step MSW. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival can be traced to an ancient ritual called Masilonawan, a celebration of the god Lina, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabanaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:46 na sa aga, sige po nagapamati ka mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Pasangkad pa sa Philippine National Police ug PNP ang pagbantay sa seguridad para sa nagrapit nga pagsaulog sa pigkalalag o kundas ng All Saints and All Souls Day ang ginalauman huwaton sa masulod na simana. Pero kay
PNP Acting Chief Police Lieutenant Jose Melencio Nartates Jr. Agwa sa pagsiguro sa seguridad sa mga sementeryo kung mga patio ugot man ipatuman at pagbantayan ang cyberspace. Samtang dapat na parayunon pa sa Pilipinas ang pagtukod sa defense posture upod ang mga kaalyado sa mga pusod sa West Philippine Sea. Ini ang ginapahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa ginpahayag sini kadaw kaangay na danlog ang China sa matutuod sining rason na pagdeklara sa reclamation sa Scarborough Shoal. May bahin abi sa payag sa China nga nagdeklara ini isa ka nature reserve na gitawag sining nga Wangyan Island ang Scarborough Shoal. Sa interview kay Chodoro matapos ang luncheon meeting na ginorganisa sa European Chamber of Commerce of the Philippines, payag sining nabisto ang China sa ila sining plano sa nasambit na shoal. Samtang subong adlaw dayon ang pagwa sa desisyon sa Sandigan Bayan 3rd Division sa graft case batok kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Tanan nga huwato ng promulgation sa anti-graft court subong iyang aga. Agang tanay ni sa 15 ka counts ang graft na ginpasaka batok kay Enrile. Upod sa iya sining nga anay Chief of Staff na si Jessica Lucia Reyes, ang negosyante nga si Janet Lynn Napoles, angod sa ginpahayag sala nga paggamit sang 172.8 million pesos gikan sa Priority Development Assistance Fund o kon PDAF. Una na naging paiway ang promulgation sa itong Setyembre matapos na magsumite ang reflection paper ang isa sa mga members ng Special 3rd Division na igapaagi pa sa deliberasyon. Impahayag ambong man si Enrile sa pinaagi sa video conference. Namtama maduluman nga na-absuelto na sabto si Anday Enrile Reyes kag Napoles sa kaso nga plunder tungod sa kakulangan siyang ebidensya. Alas 9:50 sa aga. Abel, ang mangin mensahe sa presidente. We're expecting the president to arrive sa bayan sa Mindanao sa bunga aga para pangunahan ang pag-turnover sa patient transport vehicle o kung mga ambulansya sa naituhay ng mga lokal na panguluhan sa bahin sa Mindanao sa bunga iyang aga. Sa report sa atong mga kubdanan gikan sa mga radyo Pilipinas station sa Mindanao. Nagpasalamat sa lubos ang pila ka mga alkalde President Ferdinand Marcos Jr. Tangay ni Mayor Karen Rosales sa Las Nieves sa Agusan del Norte.
dako gyud nga bulig para sa ilang panwa ang ining ambulansya. Ang Las Nieves ang pinalang kilometro ang distansya halin sa Butuan City na masami naman nga ginadalaan sa mga pasyente. Pinatagan punto ni Mayor Rosales nga ang paghatag prioridad sa programa sa ikayong lawas ang isa sa iyang ginuso kag pangitaan sa pamaagi nga mapabaskog pa ang serbisyo medikal. Nagpasalamat man sa nakalana nga batunon nga ambulansya si Mayor Georgia Gukianque sa Claver, Surigao del Norte. Suno sa kay Mayor Gukianque, una nga sa besyohan sa ambulansya Marsidente na nagpuyo sa mga suludlong nga lugar sa ila sini nga banda. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:53 sa akin. Kaya kita sa oras na nabilin sa aton sa nga pagpalagad. Dito bilang mangkutong atong edisyon sa mga daw sa Biyernes, Oktubre 24, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defando sa studio, kag Mr. Jeffrey Bidita sa transmitter. Ako naman ang inyong inalaga, JP Harvas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Mayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Dili sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo